Binobomba na tayo ng water cannon, binabangga na ang PCG at BIFAR at ang mas malala pa may naputulan na ng daliri. Pero Amerika pa rin ang sinisisi nitong si Professor Romel Banlawi. Pro-China talaga, diba? Sinabi yan sa isang interview sa China na ang tema ay magkakagera ba o magkakasundo. Lahat raw ng problema naayos, basta palayasin lang ang mga Amerikano sa West Philippine Sea at sa Pilipinas. Like for example, between the Philippines and Indonesia, and it took us more than 20 years to negotiate for that. So we can settle disputes. And second, with Sabah. Third, with Vietnam. You know, we are also having territorial disputes and maritime jurisdictional conflict with Vietnam. But we also have a mechanism to manage our differences with Vietnam. So the question is, if we can do that with Indonesia, if we can do that with Malaysia, if we can do that with Vietnam, why we can't do that with China? We cannot do that with China because of Dr. Wu Zhiqiang told us, because there is an extra-regional factor, and that is the United States. Thank you. Lahat ng speaker sa maritime dialogue na to against sa USA. Sinisisi ang Amerika dahil minimilitarize daw ng US Navy ang South China Sea. Sino ba ang unang nagtayo ng base militar dyan? China, diba? Sino ba ang may warship dyan? Chinese PLA Navy, diba? Kung ikukumpara mo ang dami ng US Navy, hamak na mas maraming barkong pandigma ang China. Tapos lahat isisisi sa Amerika. Dito nanawagan pa ang Chinese speaker kay Pangulong Marcos. Palayasin mo ang US sa Pilipinas, magkaibigan daw tayo ng China. O baka naman palayasin mo ang Amerika PBBM para masakop na ng China ang West Philippine Sea. Generally speaking, South China Sea now is relatively stable and manageable. But if we don't manage well, there will be big challenges. Where and how? One is the intensified militarization, spearheaded by United States, followed by U.S. allies and partners in this region. If we look at the bilateral, trilateral, or multilateral security mechanisms in the South China region or beyond, all of those are targeted or designed for China. Is the troublemaker of peace and stability of the South China Sea and the troublemaker of the bilateral relations China and the Philippines. Kung ayaw raw ng Pilipinas magkagera, makipag-usap tayo sa China. Kung ayaw raw madamay ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino sa posibleng digmaan, makipagkaibigan daw tayo sa China. Parang pinagbabantaan tayo na kung hindi isusuko ang West Philippine Sea sa mga Chinese, gera ang kapalit nito. Ang kaso pag isinuko yan, mawawalan tayo ng oil and gas, mawawalan tayo ng supply ng isda, at maraming mga Pilipino fisherman ang maghihirap dahil wala nang hanap buhay. First, would prefer dialogue instead of confrontation in terms of settlement or disagreements over maritime or territorial disputes. Simple lang ang gustong pahiwatig ng China. Kung hindi ibebenta ang West Philippine Sea, aatakihin tayo sa isang giyera. Ang tanong, lalaban ba tayo sa digmaan o isusuko na lang? Ano sa tingin niyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin.